May pag-asa kayang makapasok sa Canada ngayong 2025 ang mga temporary foreign workers at ang mga estudyante? Grabe po kasing pinaliit ang immigration target for this year. So tingnan natin guys yung record, ikumpara natin yung nakalipas sa kasalukuyan. At atin ding pag-usapan kung ano ang mga dapat na paghandaan kung balak pa rin ninyong mag-Canada ngayong taon. Yan ang ating topic ngayon guys, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchie po muli ito. Happy New Year sa inyong lahat. At ngayon muli another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. At salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Thank you very much. At hangad ko ang masaganang 2025 para sa inyong lahat. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Nery Castro, kay Nanette Lapira, Jesseline Ochoa, Jennifer Palanas, kay Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, kay G-View, Imelda Leal, Nani, kay Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, kay Jen C, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Mabuhay po kayo and more blessings ngayong 2025. Unahin natin guys na pag-usapan ay ang temporary foreign workers. Ilan ba ang target for this year na papapasukin sa Canada? 82,000 katao po o mga aplikante. At yan ay decrease by 184,000 kumpara sa nakalipas noong 2023. Ang higit na mga apektuhan guys ay ang low wage jobs. Po yung very common na pinapasukan ng ating mga aplikante. Halimbawa ay food counter attendant, yung mga ganyan yung mga cleaner. Kung low wage jobs kasi guys ay hindi na po aasikasuhin ng ESDC ang LMIA. Hindi na i-issuehan ng LMIA kung kayo ay pasok doon sa restriction. Ang restriction, alam naman natin na kailangan ay below 6% ng unemployment rate sa lugar. Tapos ang employer kailangan ay 10% lang ng kanyang workers ang foreign workers. Atin pong tingnan, ikumpara natin yung 82,000 na target for this year kumpara sa nakalipas na mga record ng mga work permit holders dito sa Canada. Noong year 2020, mababa lang, nasa 22,000 level lang po ang foreign workers sa Canada. Pero 2008-2009, tumaas na yan, nasa 100,000 level na ang pumasok. And then fluctuating guys. 2013, mataas uli, tapos bumaba na naman at mapupunta tayo guys sa level ng 2021. Year 2021, 82,495 lang ang pinapasok nila. So bukod sa current target this year na 82,000, ay narito pa rin sa Canada ang malaking bilang na pumasok ng 2022 and 2023. Kung tutuusin naman, it's not so bad. Pwede pa rin mag-apply sa Canada ang mga katulad ninyo na mga interesado. Alam ba ninyo na ang Pilipinas noong 2024 ay number 4 sa pinakamarami na work permit holder dito sa Canada. Number 1 po ay Mexico, number 2 ay India, Guatemala at Pilipinas. Ayun, so record holder po ang mga Pilipino dito sa Canada tungkol sa foreign worker. Maraming Pilipino ay nasa caregiving, mga healthcare jobs, at ganoon din sa service industry. Last year, 2024, ang mga foreign workers na mga Pilipino ay umabot po sa 8,900 plus. At sa international mobility naman ay umabot ng 15,000. Yung strong English skills ng mga Pilipino, yan ang gusto ng mga Canadian employers. At saka yung positive work ethics ng mga Pinoy. Yung mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay most sought after ng mga employers dito sa Canada. Ang tanong ngayong 2025, ano ang tsansa ng mga temporary foreign workers sa Canada? At ang sagot, kung hindi po magbabago ang mga immigration rules sa kasalukuyan, ay apektado tayo sa pagpasok ng mga low-wage workers. Apektado po.
Mahirap pong mag-apply sa mga posisyon katulad ng hospitality, yung ating mga food counter attendant, yung mga cleaners, pati na yung mga warehouse workers, mga low-wage jobs na ganyan po. Mahihirapan tayo mag-apply so far. Ang mga high-wage jobs, ang malaki ang posibilidad na makapasok kayo sapagkat ang high-wage jobs po ay walang restriction. Kahit saan at kahit kailan ay pwedeng mag-apply sa mga posisyon na open para sa mga high-wage jobs. Yung mga sumusweldo ng nasa $30 per hour pataas. Kung ang inyong occupation and skills ay kasama sa mga high-wage jobs, ito yung inyong pagkakataon na mapasama kayo sa target na 82,000 na papasukin dito sa Canada for this year. Isa rin ipinapayo ko guys ay ang pagtingin ng mga trabaho sa mga agencies sa Pilipinas na mga no placement fee agencies. Sa mga agencies po ay may katiyakan na ang mga trabaho nila ay talagang legit at meron na opening sa kasalukuyan. Kung nag-iisip naman kayo na gusto nyong isama ang inyong spouse, partner at saka mga anak, yan po ay sa mga occupations na matataas ang kategorya. Tier 0, 1. So ito po yung mga professional jobs, matataas na mga propesyon ang nakakatiyak na pwedeng ma-aproban ang open work permit ng asawa at maisama rin ang mga anak bilang mga estudyante. Pwede rin namang mag-apply sa mga low-wage jobs sa mga lugar na below 6% ang unemployment rate. At narito po ang report ng Statistics Canada kaugnay sa pinaka-latest na unemployment rates sa iba't ibang cities and provinces ng Canada. Ilalagay ko sa description box ang link na ito kung hindi niyo po masyadong masundan. So kung meron kayong job na applyan, halimbawa ay nakakita kayo sa job bank ng isang job, tingnan po ninyo dito sa information na ito kung gaano kataas or kababa ang unemployment rate sa lugar na yon. If it's below 6%, pwede kayong mag-apply. So see the link sa ating description box. So yan ang ating sagot guys sa tanong na may tsansa ba na makapasok sa Canada? May tsansa pa rin guys. Bagaman ay limitado sa kasalukuyan. Dumako naman tayo sa mga international students. Kayo ba ay interesado pa rin mag-apply bilang estudyante sa Canada? Sa kabila ng mga balita na maraming estudyante ang hindi nagkaroon ng PR, maraming estudyante ang mapapauwi, yung mga ganon. Meron pa rin pong mga nag-i-interest pumunta sa Canada. In fact, meron tayong mga viewers dito sa ating YouTube channel na andito at kararating lang po sa Canada, sa Toronto mismo, sapagkat sila ay mag-aaral from January, winter semester. Ayun, so good luck sa mga bagong dating na mga international students mula sa Pilipinas. Sa international students for 2025, ang target po ay 305,900. Kung ikukumpara natin sa record na 2023, 1.04 million ang mga international students po na may study permit sa Canada noong 2023. Yan. So ngayon, it's only 305,900. Sang-ayon sa record, ang mga Pilipino po ay number 3 sa dami ng international students na nandito sa Canada noong 2023. India, 427,000. China, 101,000. Filipinos, 48,870. Yun, no? And marami rin, no? 48,870. 2023 ay yung peak ng dami po ng mga international students sapagkat 2024 ay nagsimula na ang mga restrictions para sa study permit, di po ba? So, gaano ba kaliit ang 305,000? Para makapag-komento tayo, tingnan po natin ang record sa nakalipas na mga taon. Ang mga study permit holders sa Canada from year 2000 ay nasa 100,000 level lang. Pero makikita sa graph guys na may trend na ng pagtaas taon-taon hanggang sa before the pandemic. 2019 tumaas na ng mahigit kalahating milyon. Bumaba lang po nung mismong height ng pandemic 2020 and 2021 at tumaas uli noong 2022 and 2023. Kaya about 1 million ang study permit holders ngayon sa Canada. So, sa target ngayon na 305,000, babalik tayo sa year 2013 and 2014. Plus, yun pang mga holdovers na kasalukuyang may hawak nga ng study permit. Merong iba na nawalan na ng gana sa pagpunta sa Canada bilang international students dahil nga po sa hirap na at saka yung laki ng gastos at saka yung hirap na
makapag-stay in Canada. Sa mga nababalitaan po ninyo na mga ibang estudyanteng hindi na nagkaroon ng PGWP, yung iba sa inyo na-discourage na. Pero, meron pa rin pong iba na hindi pa na-discourage. In fact, yun nga, may mga dumating pa mula sa Pilipinas for January semester. So, ngayon pag-usapan natin guys, ano-ano yung mga dapat nating tandaan kung gusto nating pumunta sa Canada bilang international students. Yung mga qualified sa master's degree, no? Kung kayo po ay tapos na ng college degree sa atin sa Pilipinas, baka kayo ay qualified for a master's degree dito sa Canada. Yun ang pinakamagandang entry guys as a student. Master's degree, nang kunin yung kurso ay kailangan po ay from 18 months pataas para maisasama ninyo ang inyong spouse. I-apply ninyo ng open work permit ang inyong spouse at pati na inyong dependent children. Ito po ang ilan sa ating mga pointers para maging successful ang inyong application for study permit in Canada. Number 1, yung inyong financial capability. Magkano na ba ngayon ang hinihingi na cost of living allowance? For 1 year, at least ay 20,000 Canadian dollars po. Ang tuition fee sa isang college, public college, ay mula 7,000 to 8,000 Canadian dollars per semester. So, sa isang taon, dodoblehin mo yon 16 to 20,000, around that figure, ang kailangan mo for 1 year. At dapat, ang perang yan ay liquid. Ibig sabihin ay available. Ano po? Hindi dapat nating isipin na yung kikitain mo sa 24 hours mong trabaho dito, ayun ang iyong pang-tuition. Hindi po. You should be financially capable to be sure na kayo ay magiging maayos dito sa inyong pagiging estudyante. Ang binabanggit ko pong school ay isang college pa lang ha. If you are going to a university, mas malaki pa dyan ang tuition. Another pointer guys, yung choice ng eskwelahan. Marami nang nagtanong sa akin tungkol sa eskwelahan na kanilang pwedeng pasukan sa Canada. Madali pong i-search. I-search lang ninyo ang DLI, Designated Learning Institution, kung saan nyo gustong pumunta na probinsya or city. No? Mas specific kung may target na kayong city and then mag-search kayo ng DLI. Pag-aralan nyong mabuti guys. Nasaan yung school, anong klaseng school ito, basahin mabuti yung kanilang information, basahin mabuti ang mga success stories na mga dati nilang estudyante, tingnan nyo yung mga programs nila, at huwag po kayong maniniwala basta sinabi ng isang kakilala nyo na dito sa eskwelahang ito kayo papasok. Make sure na it is a public college or it's a community college or a university. Another thing, yung pong inyong program of study ay inyong titingnan sa listahan ng mga study program sa Canada na listed sa mga programs ng occupation ay with long-term shortage dito sa Canada. May listahan na po dyan. So, make sure na napili ninyo ang kurso nyo mula doon para kayo ay mabigyan ng PGWP, Post-Graduation Work Permit. Isa pang dapat nyong i-consider guys para magka-PGWP kayo ay ang pagkuha ng English test. Yan naman kayang-kaya na ninyo. Kaya nga kayo ay nakapasa na sa mga eskwelahan ay sapagkat kayo ay, ang English ninyo ay kapani-paniwala. Isang dahilan guys kung bakit maraming estudyante dito ang nahirapan makakuha ng PR or permanent residency ay sapagkat ang kanilang pinagtatrabahuhan na occupation ay walang PR program sa probinsya o mahirap ang PR program sa probinsya kung saan sila naroon. Pag-aralan na rin ninyong mabuti kung ano yung PR program na pwede nyong pasukin kung kayo ay tapos na sa inyong pag-aaral at meron na kayong experience sa trabaho. So magkakaugnay po yon yung pinag-aralan, yung trabaho, at yung PR program sa isang probinsya kung saan kayo naroroon. So, inyo na pag-isipan yan bago pa man kayo mag-apply. So, kung sa palagay ninyo ay kaya pa rin ninyo ang mga bagong rules and policies sa Temporary Foreign Workers Program at sa Study Permit Program ng Canada, ay go pa rin. Dahil may target po na malaking bilang pa rin at maaaring mapasama kayo sa pwedeng pumasok dito sa Canada in 2025. Pero, kung nagdadalawang isip kayo at iniisip nyong mahirap, baka di kayo makapasa, baka hindi kayo maging successful, pwede naman pong maghintay-hintay muna.
maghintay-hintay ng mga bagong rules, mga pagbabago sa immigration sa Canada. Either go or wait. Ayan. So, yun na muna guys. Sana po ay nakapagbigay ako ng counting insights sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang ating paksa, please consider subscribing sa Menchie's Philican Life. You can follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Nery Castro, kay Nanette Lapira, Jesseline Ochoa, Jennifer Palanas, kay Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, kay G-View, Imelda Leal, Nani, kay Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, kay Jen C, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. At yan na muna guys. Salamat po sa inyong panonood. Si Ate Menchie from Toronto. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!